Alright, magandang hapon, magandang araw sa ating lahat mga taga-subaybay dito sa ating channel. Ako po magpasalamat sa inyo na kayo po ay nakapag-subscribe. Masaya na kami, kagaya sa aking content creator, masaya na ako mga kababayan dahil kayo po ay nakasubaybay sa ating i-upload. Maya-maya i-upload natin ito, no? So ang di pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo sa ating channel, Daniel Liba YouTube channel page. So ang ating pag-usapan mga kababayan, itong rally doon papunta ng Liwasang Bonifacio. Ang problema mga kababayan, sinasara ni Bongbong Marcos. Kasi takot sila na malalaman ang mga anomalya nila. So magpapatuloy pa rin ito pangnakaw sa pira ng mamayang Pilipino nga nandyan nakalagay ang ating pira sa Bangko Sentral. So naghahanap naman sila o nagpaplano sila nga i-impeach naman si Inday Sara, no? So di tayo titigil kung hindi sila tumitigil. Magpatuloy rin tayo sa pagsalita dito sa social media, sa kahanginan, para makarating sa bawat isang mamayang Pilipino nga saan mang sulok ng mundo, saan ang panig ng mundo, saan man sila ngayon o nandoon sa ibang bansa, sila po ay nakasalalay ang buhay sa hanap buhay sa ating mga mamayang Pilipino. So itong administrasyon ni Marcos, mga kababayan, walang pakialam kung ano ang nangyayari sa ating bansa, nga sobrang bilihin, sobrang kamahal ang bilihin, sobrang mahal ang bilihin. Walang pakialam ang ating administrasyon. Kung hindi ang pakialaman niya o manipula niya ang pira nga parating o naiipon diyan ang buhis sa mamayang Pilipino, mayaman man o hindi, o ultimo kang pagkatao, may buhis ka, nasasayang na punta lang ni Bongbong Marcos sa walang kwentang paggasto dyan sa kay Luis Castro. So ano pa man ang ilang hinahanap nga pinagbigyan na sila sa mamayang Pilipino, gusto nila siguro mga kababayan nga ang lahat ng mamayang Pilipino lalabas para sa ganon marinig nila ang sigaw ng mamayang Pilipino. Diba? Grabe ang pagmanipula nila sa nag-rally ngayon dyan papunta ng Liwasang Bonifacio. Gilagyan ng barikid, barbed wire. Grabe. Grabing walang walang kasaysayan ang ating mga masamang loob mga sa ating mamayang Pilipino, lalo na sa ating mga OFW. Walang kasaysayan ang ating mga mamayang Pilipino. Bakit? Kasi ang ilang mga galit nila sa ating administrasyon hindi mapaparating dahil sinasara na nila ang layo-layo pang Mindiola sa Liwasang Bonifacio. Sinasara na nila mga kababayan. Ganon sila ka agresibo, ganon sila kabastos. Kaya nga sabi ko dito, walang disiplina ang ating presidente, walang disiplina ang ating mamayang Pilipino dahil walang nga disiplina ang ating bansa dahil ang ating mga problema hindi pinapansin.
Di tayo pwede nga masisigaw ang ating mga masamang loob diyan sa laylayan. Kasi pinagbawal nila, pinaglagyan nilang barikid. Ganon si Bongbong Marcos kasalbahe. Ganon siya ka ka sa taong mamayang Pilipino nga wala namang ginagawa nga masama ang pagrarally nga maisog. Although may tao sila doon nga nagrally, di ba? So, hinayaan ba sila nga magrally? Hindi. So ngayon, ang mamayang Pilipino nga nagrally, isigaw nila ang ipapaangat lang ang ating sahod. Nilagyan na nila ng barikid para hindi makatuloy doon sa Liwasang Bonifacio. Ganon sila ka mga kababayan. Ganon sila ka walang irresponsable sa ating mamayang Pilipino. Walang awa, di ba? Ganon din yun si Luis Castro. Ngat yang Luis Castro o sa mga kasama nila diyan sa gobyerno nga sabi nila ay sila ay nandyan sa katuwiran tapos gagamitin nila ang mamayang Pilipino. Ano kayo? Panakitbutas lang nila ang mamayang Pilipino pero ang ginagawa nila simple lang pangnakaw sa pirang mamayang Pilipino, pangnakaw sa pira ng mga OFW. Samantala sila ang malaki ang ambag ang mga OFW. Mga kababayan, isa itong kabastusan sa administrasyon sa ating presidente. Mga kababayan, sana hindi itigil itong rally. Baka sa sunod makadalo na ako. Sa ngayon hindi ako nakadalo. Shout out sa inyong lahat dyan sa pag-rally. Mag-ingat kayo, magsaya kayo. Para sa ganun, kahit hindi man kayo nakatuloy doon sa Liwasang Bonifacio, nandyan lang kayo kasi may barikid. Shout out sa inyong lahat, sa mga vlogger natin kasama, mga maisog. Ang sinisigaw nila, ang katarungan. Pero hindi yan pinapansin ni Bongbong Marcos. Sino ang nagsisigaw dyan? Di ba mamayang Pilipino? Tapos gagamitin ninyo ang mamayang Pilipino. Pagkabastos ninyo. Pagkawala kayong hiya. Nandyan kayo nakaupo sa posisyon ninyo. Hindi kayo manalo, hindi kayo maging presidente kung wala ang mamayang Pilipino. Ginagamit ninyo ang mamayang Pilipino, ginagamit ninyo si Inday Sara para lang sa ganun matanggap ninyo ang panalo. Ano ang binabato ninyo sa mamayang Pilipino? Anong binabato ninyo sa ating administrasyon Sara Duterte? Di ba? Isang kahihiyaan sa inyong lahat. Nandyan kayo sa administrasyon. Kayong nandyan mga kasani persa ni Marcos. Pati si Marcos. Walang saysay ang iyong pag-upo mo. Di ba? Mga kababayan, saan tutungo itong mga ating mga mamayang Pilipino? Madalit sabi mo, Presidente Marcos, ginagalang pa man kita. Mabuti pang umalis ka na dyan. Kasi hindi ikaw na mapapalakad ng gobyerno. Iba ang nagpapalakad ng gobyerno, hindi ikaw. Ginagamit ka lang. Kaya kung may sinseridad ka, mayroon kang natitirang kaawa-awa sa mamayang Pilipino nga nagrally, dapat hindi mo isara dyan. Para man lang ang mga masamang loob nga laban sa inyo
nga mapalabas o babatiin mo man lang nga tama pala yun ang ginagawa nila. Ngayon, anong mga ginagawa sa mamayang Pilipino para laban sa inyo? Di ba nagsigaw, pababain ka? Mabuti mababa ka na lang. Sa totoo, pababa ka na lang, BBM, kasi hindi ikaw naga ano sa batas. Hindi ikaw nagpatakbo sa batas. Ang nagpatakbo sa batas si Lisa Satanas. Si Lisa Satanas. Ito rin ang si Luis Castro, isa rin yun, yung mga galamay. Mga kababayan, huwag niyong aantayin nga buong sambayanang Pilipino nga papunta uli sa laylayan. Mga kababayan, sa palagay ninyo, hindi makatulog ang mamayang Pilipino dahil sa sobrang galit nga ginagawa ninyo. Inaabuso ninyo ang mga Pilipino. Niyurakan ninyo. Wala ka ng attendance. Wala ng credibility yung pagkatao mo, Bongbong Marcos. Kasama na yung mga nandyan sa Senado, maliban sa mga senador na kakampi ni Sara Duterte. No? Itong Akbayan Vlog o Makabayan, ginagamit pa ninyo ang mga mamayang Pilipino. Kayo, kung hindi kayo tumitigil dyan, aantayin ninyo nga si Sara Duterte makaupo. Saan kayo pupulutin? Doon kayo pupulutin sa kangkungan, o hindi masikwati pa kayo, kung di magkaihi pa kayo sa inyong sarwal. Dapat gumawa kayo ng batas na naayon sa ating konstitusyon, naayon sa ating saligang batas, kasi may batas tayo. Huwag niyong gamitin ang batas nga baluktot. Huwag niyong gamitin yung ang konstitusyon na baluktot para sa ganun paniwalaan pa kayo. Gamitin ninyo ang batas nga naayon sa ating konstitusyon, naayon sa ligang batas. Ito, tayo po bilang mamayang Pilipino, hindi tumitigil laban sa iyo, mga kababayan. Ito ang ating isigaw, nga bababa ka na, BBM. Kung hindi ka bumaba, antayin mo ang mamayang Pilipino nga magpunta naman muli sa laylayan. Ang buong mundo ay baka ikaw kagaya ka sa ama mo. Huwag mong antayin na kayo po wala kang utang na loob. Yung ama mo pinalibing ni Roa Rodrigo Duterte. Ang ginaganti mo ni Roa Duterte, pinakidnap mo doon, pinadala mo sa Netherlands. Samantala, kung may kasalanan man si Duterte dito sa ating bansa, dapat dito sa atin litisin. Kasi gumagana ang ating soberanya, gumagana ang ating jurisdiction, gumagana ang ating institusyon, gumagana ang ating balaod. Bakit sinurindir mo pa? Sinurindir mo ang ating soberanya. Pagkabastos mo talaga.
wala kang hiya, wala kang utang na loob. Baka sa bandang huli, ikaw, kagaya ka sa ama mo. Maraming salamat mga kababayan. Ngayong hapon, shout out sa ating mga DDS vloggers dyan, nagrally na nahinto kasi nilagyan ng barikid, babuwire. So itong mga kapulisan, no, wala tong kasalanan mga kababayan. Sumusunod lang yan kasi pinapasunod sa hindi magandang asal. Diba? So, thank you po. Maraming salamat muli sa ating mga social media o sa ating mga DDS vloggers. Shout out sa inyong lahat dyan. Sa ating nakasubaybay sa ating YouTube channel. Mag-comment kayo ang hindi pa nakapag-comment o pinutin na ninyong bell button para sa ganun makatanggap tayo ng notification galing kay YouTube. Masaya na kami mga content creator, kagaya sa aking content creator, masaya na kami nga pinindot nyo ang bell button dyan. Wala namang bayad mga kababayan, no? So maraming salamat. God bless, magandang hapon, mabuhay. Inday Sara, laban lang para sa kinabukasan sa mamamayang Pilipino. Suporta kami sa iyo, kaming mga DDS. Duterte, Sara Duterte, isigaw sa mamayang Pilipino. Sara Duterte, lumayas ka na, Marcos admin. Maraming salamat. Mabuhay, Sara Duterte.